Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, July 19 to 25, 2026. Kuha tayo na iyong angel numbers. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Uy! Salamat din sa nakataban po sa inyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha natin para sa personal reading, ilalagay ko dyan sa taas yung, yung Facebook ko. O kaya nasa description below yung link, or punta kayo sa YouTube ko, makikita nyo yung link dyan ng aking Facebook, para yun na lang ang pindutin nyo dahil baka kayong ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Okay? General reading, energy reading tayo. Okay, meron kang 2, vice versa ha, 16, 2, 6, 16, 28, 36, Virgo, Libra, Sagittarius, Gemini, and Taurus. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Dali, nagpupuyan ako. Okay, may mga bagay o sitwasyon, may mga bagay ka na iniisip. Maaring na doon sa point na yun, no? May mga bagay ka na iniisip na maaring na gusto mong mag-success ito, na gusto mong magwagi ito, or nandun yung sitwasyon na may mga sitwasyon na nalilito ka, mga sitwasyon na you're maybe sa iba sa inyo thinking about negativity or may mga doubt situation. Pwede rin kasi ito is a reflection from the past, no? Parang nakakakaroon kayo medyo may doubt situation. Pwede may mga reflection from the past na sana pala hindi ko ginawa to, sana pala ganito, sana pala ganito. Kung ano man yung nagkakaroon ka ng reflection from the past situation. May mga unclarity situation o nahandun yung point na may mga kawalan ng katiyakan. May mga bagay na iniisip na gusto i-progress or something need to progress. May mga sitwasyon pa rin sa iba sa inyo na nahata kayo ng nakaraan. Andun yung point na maaring na-feel burden ka pa rin doon, or may mga need to progress na goal o mga need to progress na sitwasyon sa buhay mo para makamit mo ito. No, na doon sa point na iyon. Andito yung point na pwedeng ito is related to a love, money, or sa mga relationship o connection sa iyo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng doon sa point na yun. Kung may business ka, pwedeng doon sa point na yun, or sa family, sa iba sa inyo. And then also, is may mga bagay ka na gusto mo panindigan or there's a desire na kinakailangan aksyonan or dinidesire na aaksyonan naman ng iba. Pero hoping, di ba, makayanan nyo ito. Sana ma-aksyonan nyo sa iba sa inyo. Wag lang puro isip, kumbaga. No, need to take it action din kasi para sa iba. May mga duty na dapat gawin or siguro duty na kailangang aksyonan, i-move, o solusyonan sa iba sa inyo, kung sa aspeto ng buhay mo yan. Maaari din naman na dito yung point na magkakaroon ka ng koneksyon sa isang lalaki. Maaring may tanong, question, quarrel man yan, basta magkakaroon ka ng koneksyon sa isang lalaki. Pwedeng itong lalaki na to is meron siyang problema. Diba? Kung ano man yung pinagdadaanan niya, pwedeng siya yung may problema or ikaw yung tutulong sa kanya or hihingi siya ng tulong sa'yo. Pwedeng may mga ihihilingin siya sa'yo or pakikiusap sa'yo or siya ito sa iyo. Vice versa. Kung naman yan, basta may lalaki ako nakikita dito. At dito yung point of feeling may mga burden at may mga big problem situation sa iba. Worrying, sa iba dito, worrying to na na mga tension na hindi pa totally nare-resolvahan sa iba sa inyo. May mga ganun. Pwedeng hindi pa totally resolve yun, and then this time naiisip mo yun. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, sa business, sa family, kung saan aspeto ng buhay mo yan. No? Yun na nakita ko sa iba sa inyo. Kalungkutan, always have faith daw ang sinasabi dito. Yun na nakikita ko sa'yo dito. But still, there's a movement. Ako nakikita, may mga opportunity daw na darating sa'yo na maaring malilito ka dito. Or may mga chance and hope na there's a luck. No? Yeah, sa iba sa inyo, may luck eh.
pwedeng luck for a gambling, pwedeng luck for opportunity, or may mga small happiness na magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Pwedeng may mga ikasisiya ka, di ba? Ano ba, may na-achieve ka, small or big man yan, na-achieve mo. Ganun na, doon sa point na yon. O kaya iba sa inyo is, pero it's more on pagkalito kasi, no, sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, basta try to control and balance. Kung kailangan na talagang i-progress mo. Syempre wag lang yung hiling ka lang ng hiling, illusion ka lang ng illusion, manifest ka ng manifest. Kailangan mo rin mag-action, no, na doon sa point na yon sa iba, sa inyo. Syempre sana, no, sana walang taong mawala. Pwedeng kuhanin siya ni Lord, or kung may mga pet kayo, ganun. Also, kung may mga separation, di ba? Marami kasi ibig sabihin din ng separation eh. Pwedeng for the best, for the better, for a while, o kaya is distance o limitation or boundaries. Pwedeng nandun sa point na yun yung iba sa inyo. No? Okay, tingnan natin. Maaari nakita ka ng mga repeating numbers or connected ka sa mga number na ito. Ibig sabihin, your angel is trying to connect dahil may gusto siyang mensahe na gustong ibigay sa iyo. Magkakaroon ng mga spiritual awakening. Ibig sabihin, nandun yung point of mga new idea, new action, pursuing. Yan. O kaya is, nandun yung point na merong sitwasyon na isi-shake up ka ni universe to awake dun sa sitwasyon mo, no? Andun din yung point of awareness, kumbaga. Gamitin mo daw yung unique skill mo. Kumbaga, siguro this time mas gagamitin mo yung unique skill mo, yung talent mo. Focus ka lang sa mission mo. May mga importanteng proyekto or mga importanteng gagawin this time sa iba sa inyo o mga bagay na action na ano. Handito rin yung point na may mga kailangan mo kasing i-avoid talaga yung mga sitwasyon na pwedeng mauwi sa depression, sa stress, ganyan. Yung mga sitwasyon na ma-disconnected ka sa mga goal mo, yun na nakita ko sa iyo dito, no? Wag lang din kayo mag-overthink din, ano? Kung may mga tao na magiging very emotional, siguro medyo iwas ka na lang din sa kanila, o kaya is, control mo yung sarili mo, diba? Andun sa point na yun. Pero may mga ikalulungkot kayo or makakaramdam kayo ng lungkot, ganyan. And we have the 2121 is what the 33 din. Also we have the 33 dito sa iba sa inyo. Kulang pa rin kasi siya. Ibig sabihin action mo yan, ano? May mga something need to forward. I-progress and forward and action. Ay, sorry. Yun ang sabi. Energy level. Prosperity, harmony, journey, waiting, discipline, exaggeration, the opposite sex. That day you're waiting for will come. Nainintay ka ba? Maintain discipline. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, physical, emotional, spiritual, pera, trabaho, salita, kung saan man yan. Maintain discipline. You're getting closer to your end goal. May matatapos na. There's no need to overextend yourself. Guard your energy to remain focused. O, tulad ng sabi ko, di ba, huwag kayo mag-disconnect. It will pay off. It's a climb, not an elevator ride. Trust in you. O, ito yung sinasabi ko palagi na parang kangaroo lang. Talo ng talo ng talo ng talo. Di ba? O kaya yung parang, kasi may progressing nga, di ba? Yung iba kailangan, gusto nila na isang click lang, ayan na, di ba? Hindi naman, imposible naman yun, Diyos may yun naman. Walang ganun, okay? Walang ganun. Kaya sabi nga dito ba, it's para siyang climb, paakyat. Parang ladder, ganyan. Parang bundok. Paghihirapan mo bago ka makarating sa taas, sa tuktok. Nandun yung point. Hindi siya elevator. Kumbaga, nandun sa point na yun na pag okay na nakatayo ka dyan at idadaling ka na kung saan ka kung saan floor ka gusto mong dalhin. Hindi yun, okay? Yun ang sinasabi. Basta, may mga struggle or obstacle man na maganap o mangyari sa'yo, it's a part of a progress, no, ng buhay. Yun. Basta, ano mo lang yung, yung energy level, focus, or magbigay ka pa ng more on effort to achieve your goal, focus to your duty, to your mission, no, sa iba sa inyo.
Energy. Energy po. Okay, when it ay dalawang babae. Okay. Okay, when it comes sa yung energy, andito yung sitwasyon na, aray ko anak. Ando na naman, nangungulit na naman yung anak ko sa ano ko. Yung iba sa inyo, maaring hindi kayo gano'n nakakatulog, ano? Maybe you are a night shift, o kaya naman late ka na natutulog, pagising-gising, o maaga ka nagigising. Medyo bawi-bawi na lang, ano? Yan, kailangan mo rin din kasi na alagaan yung sarili mo sa iba sa inyo. May mga bagay ka daw na iniisip, o may mga sitwasyon kang mararamdaman na medyo magiging emotional ka, may mga kalungkutan na pwedeng maganap o mangyari, o may mga bagay na pwedeng gumulo sa iyong isipan o gumulo sa iyong sitwasyon. Ganyan. Pwede magkakaroon ka ng connection sa dalawang babae, kung sino man sila. Yan, pwedeng na doon yung point na magkakaroon kayo ng pag-uusap or hindi pagkakaintindihan or siya ito sa'yo, ganyan. O may mga sitwasyon na may irita ka, pwedeng nandun sa point, o baka naman siya yung kausap mo every night and day, mga ganang sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. And then also, it comes sa yung energy is, medyo, hindi ko alam pero medyo emotional kasi nakikita ko, either this is a money, stability, trabaho, or nahandle lang talaga yung point na may mga stress, anxiety, depression ka na mararamdaman, o worrying. No, pwedeng mag-worry ka sa isa, sa dalawang babae na to, or isa sa kanila, pwedeng nahandle sa point na yon, or sila o siya ito sa'yo. May mga ganun sitwasyon. Yon. May mga burden, no? O kaya is nandun yung point na pwedeng sa iba sa inyo, may mga mapapanaginipan kayo, baka may mapapanaginipan kayo na babae, di ba? Na biglang pumasok sa inyong panaginip ng hindi inaasahan, mga ganun. So, iba sa inyo, maaring nandun yung point of may insomnia ba kayo, may migraine ba kayo, yan, may mga situation na ganun, no? Baka manakit yung ulo nyo, ganyan. Lalo kasi pagka medyo kulang ka sa tulog, medyo mananakit talaga yung ulo. Parating. Parating po. Okay. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, Gemini, ang nakita ko sa iyo dito is merong papers and documents. Ako nakikita sa iyo, pwedeng nahadon yung point na may mga asikasuhin ka na papers and documents, or pwedeng may marireceive ka, may mga ipapasa ka, isusulat ka, i-speech ka, or may mga dapat kang asikasuhin when it comes to papers and documents. Yun. Sa iba naman sa inyo, pwedeng merong kakausap sa inyo na mas ahead sa iyo. Yan, pwedeng halimbawa magulang mo, o kaya teacher mo, o kaya boss mo, o kaya basta ahead to sa'yo, no? O kaya isang mataas na tao, no? O nakakataas na tao sa iba sa inyo. Andito rin yung point na makakaramdam ka ng dissatisfaction, no? Sa mga taong nasa paligid mo, or sa mga makakausap mo, or mga taong connected sa iyo. Yan. Magkakaroon ka ng dissatisfaction, may mga taong hindi ka gusto. Natural naman din kasi sa tao yun, no? Pero sa iyo, hindi to nag-iisa. Okay? Hindi siya nag-iisa. Marami, or pwedeng naiinis o naiirita sila sa'yo, di ba? Nandoon sa point na yon. Andito rin yung point na may ang daming tao. Sa dalawa? Ang dami talagang tao. Meron akong dalawa pang tao na nakikita. Hindi ko alam kung sino, dalawang lalaki. Maybe this is your friend, or makasamahan mo sa trabaho, na magkakaroon kayo ng getting together, or ko-connect sila sa'yo, or
ikaw ang kukonect sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa dalawang ito. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is it's na parang halimbawa, aayain ka nila na magkaroon kayo ng getting together. Parang ang nakikita ko kasi sa iba is parang magja-jungling ka dun sa sitwasyon. Either pupunta ka ba or hindi. Or makikipagkita ka ba or hindi. Or o sasakyan mo ba sila or hindi. Parang nandun ka sa point na yun. Pero parang yung iba sa inyo, ang nakita ko is no. Hindi ka aayon sa kanila or hindi mo sila sasakyan. Parang nandun sa point na yun. Yun nakita ko sa iba ha. And then also, ang sinasabi dito is merong sitwasyon na until now, hanggang ngayon, no, hindi mo pa siya kayang bitiwan. Parang you still holding yung situation na yun, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. Magkakaroon din ng, tulad ng sabi ko, may mga getting together when it comes to a close relationship, family unity, reunion, mga having fun, happiness, enjoyment within the 4 days, 4 weeks, or 4 months, diba? Kung 4 months, July, August, September, October, or maybe November, maybe sa iba. Sa iba sa ito, kung weeks siya, ikaw na magsuma, okay? Ganyan. Siguro by the next week, by August, o kaya is a days, diba? Kung sa days siya, ano ba ngayon? Bilangan mo yun. Yun. Maaaring magkakaroon ng mga ganong situation. And also, sa iba is mga surprise parties, event, ganyan. Sa iba, ano to maaring na dun sa point na yun that you're thinking about something coming home. Kasi may nakita akong coming home. Hindi ko alam kung you're planning para mag-coming home. Uwi ka ng Pilipinas, probinsya, or kalapit baryo, or someone is may pauwi sa iyo o may parating. Yun ang nakikita ko dito. And then also is busy yung iba, no? Magiging busy daw kayo. Ang nakikita ko dito, parang either busy yung isip mo or busy ka. Kasi may mga multitask o multiple priorities ako na nakikita na gagawin ng iba sa inyo. Sabihin, busy nga, baka nga rin kasi iba sa inyo is may mga business kayo. Malaki man o maliit, maybe meron kang business, ganyan. Or pwede rin kasi na magkakaroon ka ng connection, related to an advice, teacher, consultant, doctor, lawyer, mga ganyan. Magkakaroon ka ng connection. Sa iba sa inyo ha, ganun. Yun ang nakikita ko sa inyo. Baka may mag-a-advise lang sa iyo. Yun. Sa iba dito, busy din talaga, no? And mag-ingat ka raw, oh. Sa iba sa inyo, mag-ingat kayo kasi kung magkakaroon kayo ng mga signing contract or meron kayong mga usapan, diba nabanggit ko yung papers and documents kanina, basta mag-ingat ka, pwede rin sa company mo, diba, kung namamasukan ka. Kasi nandun yung point na pwedeng may mga hidden situation ako na nakikita pagdating sa kanila, no? O kaya is may tao na iba-backstab ka o may tao dito na kinokontrol ka or kokontrolin ka or may pagbabackstab kasi ako nakikita dito. Kung nangyari na ito, muli itong magaganap muli ngayon. Yun ang sinasabi dito. Sa iba sa inyo, may mga bagong layunin, bagong plano, may mga success. Parang may gagawin ka raw. Kasi may offer din ako nakikita dito eh. Yan, may mga offer ako nakikita dito. May mga bagong layunin, focus, and success. Abundance also is coming, sa iba sa inyo. Pero ang sabi dito, gawin mo daw yung lahat para ma-receive mo yung abundance na yun. Kasi there's a hope na ma-receive mo daw yung abundance na yun. Ay, ano ba ito? Baliktad. Sa iba sa inyo, may tao. Hindi ko alam kung sino, pero may dalawang tao sa buhay mo na kailangan daw ng aruga. Pwedeng isa ka doon, kumbaga kailangan niya ng self-care. Dalawang tao. Either kasama ka doon, or kung wala ka namang maaring may dalawang tao sa buhay mo na kailangan daw ng self-care. Baka may nararamdaman, baka may sakit, ganyan. Or may tao rin kasi ako nakikita na
makasarili at sakin. Ingat ka na lang sa gano'n. Dapat iwasan. Uy. Okay, dapat iwasan ni Gemini. Okay, dapat mong iwasan. Syempre yung mapanghinaan ka ng loob, no? Magpanghinaan ka ng loob, hindi ka magtuloy-tuloy sa achievement na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Syempre yung hindi ka mag-action, isa yun, ano? And then, syempre, iwasan mo din yung mga magkaroon ng mga pagpapaliban, no? Yung mga kaguluhan o kalalabasin ay kaguluhan, ganyan. Yung mga gagambala sa'yo, yung mga sagabal sa buhay, ilat gumuyon, ganyan. Loss of control, isa yan, ano, sa iba dito. Yung labanan mo, yung mga pagbabagong pwedeng maganap o mangyari sa'yo, ganyan. Halimbawa, sa relationship, di ba? Ayaw na nga talaga sa'yo ng tao. Kumbaga, pero pinipilit mo talaga yung sarili mo sa kanya. Diba? Parang nilalabanan mo yung pagbabago ng buhay mo. Hindi naman din na magiging masaya ka doon. Diba? Kumbaga, parang ikaw na lang yung mag-i-stay kung magmamakaawa ka sa kanya. Example ko lang yun para mas maintindihan nyo. And then also, iwasan yung mga tao na lilinglangin ka, dadayain ka, magiging tuso, or ikaw ito, iwasan mo yun. Yung mga tao na magiging disloyal, yan, yung mga taong may pagka-arogante, mayabang, hambog, kala mo kung sino, nagmamagaling, nagmamarunong, ganyan. Iwasan mo yung kokontrolling ka, yung mga taong bitter o being a bitter, ganyan, no? Nado sa point na yun. Iwasan mo yung mga situation na hindi ka maging aware sa feelings ng ibang tao. Yan, wag lang puro feelings mo. Mag-aware ka rin sa feelings ng iba, mga ganong sitwasyon. Tsaka, wag mo nang ulitin yung mga sitwasyon na nangyaring hindi maganda from the past. You need to learn, no? Yun sinasabi din dito. Siyempre, iwasan mo yung mga ganong sitwasyon na pwede mo. May sasabihin ako sa inyo, another message. Hoping hindi lahat, ano, sana hindi mo energy ito. Mag-ingat na lang kayo. There's a bad luck happen. May bad luck. Parang hindi maganda yung sitwasyon na magaganap o mangyayari. Kasi either may mga magkakaroon ng mga sabotage or kaya is may babaliktad. Halimbawa may kaibigan ka. Halimbawa lang may kaibigan ka. May kaibigan ka, kala mo talagang tapat siya sa'yo. Hindi mo alam, binabackbite ka pala niya. Hindi mo alam, titiwalik siya sa'yo at magiging kaaway mo na siya. Yung mga ganun. O kaya yung mga tao na kukuhanin lang nila yung loob mo. Then after nun, pag may nahita na sila sa'yo, dun ka nila babanatan. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong nasa paligid mo. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibig. Sana hindi ikaw to, ha? Okay, yung iba sa inyo, wala kayo. Either yung iba sa inyo is wala kayo or magkakahiwalay kayo. Sabay ganun yun, magkakahiwalay kayo or kasi lalaya ka raw. Tingnan pa rin natin. Iba sa inyo, wala no? Okay, when it comes sa love, kung single ka, ay ganun, universe. Kung single ka, maaring may tao ka nakilala, nakakausap mo na to. As in, nakakausap mo na, pero may pamilya na to eh. Either may family siya or may karelasyon siya. Or may makakausap ka na taong pamilyado. Or may relasyon na. O nga, pamilyado nga. Nag-ingat na lang kayo. Siya sa atin mo tong maigi. No? Dito sa sitwasyon. Kasi medyo hindi siya good dito. Wag lang puro passion. Kasi basta hindi siya. Magiging option yung iba sa inyo.
Gusto mo ba yon? Option ka lang. Di ba? Okay, kung kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Kasi andun naging cold yung isa. And, kasi yung isa sa inyo, andun yung confident, no? Naging confident siya, vice versa, na napaka very attractive niya, kumbaga, nandun siya sa point na yun. Ang confident nung feelings niya, nung self niya, andun yung confident niya na marami magkakagusto sa kanya, o marami siyang ma-attract, something ganun. Yun ang nakikita ko dito. Yes, nandun yung point. Para sa isa sa inyo, is itong tension na to is hindi pa totally tapos. Nagkakaroon na pag-isolate o pagsisisi ang isa sa inyo. Handun yung point na gusto niya pa ng isang pangpagkakataon. Pero ang nakikita ko sa kanya is still in a pain situation itong tao na ito. Pwede na doon sa point na nagkaroon ng mga breakup or mga depression or mga disappointment na naganap sa buhay niya. And this time, kaya kanya naiisip. Andun na yung pag-spy, maaaring nagtatanong-tanong siya sa mga same nakakilala nyo, o kaya naman is vice versa, o kaya naman is tinitingnan niya yung mga social media mo kung meron ka. Yun ang sabi niya dito. They want peace. No, na dun sa point na yon. And then, kasi gusto niya ng renewal nito. Pero sabi niya dito, mahalaga ka pa rin sa kanya. Vice versa. They want to reset this connection. Okay. And then, kung kayo is may third-party relationship. Yes, may third-party relationship. Ako nakikita dito. Medyo magulo, no, yung situation na ito. Magulo rin kasi isip ng isa. Sa nakita ko dito. Parang wala siyang, alam mo yung isa sa inyo kasi walang direksyon, yung isip. Halimbawa, di ba kapag magkarelasyon kasi is kapag gusto ka niya, totally, ikaw yung, kung totoong gusto ka niya ha, yung totally na, okay, we got married, ganito, ganyan, ganyan, kung hindi pa kayo kasal, di ba? Yun. Siya hindi. Isa sa inyo hindi. Parang ang dami niya pang iniisip. Parang magulo pa siya. Parang hindi pa clear yung isip niya. Pero wala tayong magagawa doon kung medyo bata pa kayo, di ba? Nando sa point na yun. Yun. Yung sa paka third party, well, it's your choice. Ang nakita ko naman kasi dito is hoping. Hoping ano. Pero iba sa inyo maghihiwalay. As in, magkakaroon ng hiwalayan. Kasi hindi na rin kayo nagkakasundo eh. Yun nakikita ko sa inyo. May family na sinasabi. Hindi ko alam kung ano yung family eh. Either isa sa inyo, pamilyado, or both of you, pamilyado. O baka naman ikaw yung third party. Or hindi man, pwedeng ikaw yung gumagawa ng third party. Or hindi man, andun yung point na it's your choice kung gusto mo makipagwalay o hindi. Dito sa sitwasyon mo, kung wala naman third party relationship, maaring nando sa point na kung nagkakaroon ng mga tampuhan, away, hindi pagkakaintindihan, kahit pa paano is magkakaroon pa rin daw kayo ng peace of mind. Kumbaga, magkakabati kayo. No? Na doon sa point na yun, magre-reset kayo. Yun nga lang, ang nangyari lang sa inyo is paulit-ulit lang ito. No? Yung mga tampuhan, away, hindi pagkakaintindihan, disappointment. Yan. Paulit-ulit siya sa nakikita ko sa iyo dito. Yun ang nakikita ko dito. Pero syempre, hawak lang. Hawak lang kayo, no? Kung kaso minsan, di ba, parang kapag palaging ganun, nakakapagod din. Pero kung kaya mo naman, di ba, why not? Hindi ko naman kayo sinasabi maghiwalay kayo, pero kapit lang. Sa iba sa inyo. Yun. May mga mangyayaring hindi pagkakasunduan. Paulit-ulit siya eh. Paulit-ulit yung nagaganap o nangyayari. Yung isa sa inyo, ang gulo ng isip. May iba-iba yung tumatak. Parang paiba-iba siya ng isip. Ganun. Tapos parang may iba pa siyang kausap or parang meron siyang, sa iba, either may iba pa siyang kausap o may kinakausap siya. Sa iba naman dito is parang meron siyang ini-spy na someone, maybe the past person, vice versa. Money and trabaho.
Okay, when it comes sa mga walang trabaho dyan, sa mga walang trabaho, mag-apply na kayo. There's an offering ako na nakikita sa iyo. Ang kulang lang siguro sa iyo is action, ganyan. Meron naman mga offer. Kailangan nyo lang talagang planuhin at kailangan nyo mag-action. Pwedeng isa hanggang dalawa may offer. Ako nakikita. Pero may mga offer sa mga, kaya magtrabaho na kayo. Magtrabaho na kayo. So, may ganun. Mag-apply na kayo. No? Huwag lang isip ng isip. Hindi porket mababa yung sahod, eh, wala your choice, di ba? Ikaw naman yung magtatrabaho. Ikaw naman nandun eh. Okay. Sa, may mga trabaho naman. Sa trabaho mo is, masaya, ang nakikita ko, siguro, may mga, syempre, hindi naman may iwasan na, may mga tao talaga na magiging okay sa'yo, same page, pero hando pa rin yung mga tao na ingat ka kasi hindi man sila nagsasalita, pero behind your back, di ba? Nandun yung point na may mga ano sila, kumbaga, ano lang sila, kala mo hindi sila nagsasalita or bulag-bulagang effect lang sila, pero, di ba, hindi mo alam eh, may mangyayaring situation na hindi mo maaasahan. Baka nag-iipon tong mga to. Yan na nakikita ko sa paligid mo man yan o sa trabaho mo, kaya mag-ingat ka pa rin. Okay? Okay, kung kayo naman, ay sa pera mo naman, sa pera mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, yes, there's a fulfillment, happiness, and achievement. Pwedeng may mga situation na darating na hindi mo inaasahan na marireceive mo ito. Halimbawa, kung sa trabaho mo, halimbawa ay nagkaroon ka ng overtime o kaya na night shift ka, hindi mo asahan na gano'n. O, ibig sabihin, plus yun sa'yo, sa pera mo, di ba? O kaya is may mga offer, ganyan, may mga ideas, o kaya is may mga maa-achieve. Halimbawa, may tao magbibigay sa iyo ng pera, may tao na magbibigay sa iyo ng opportunity para mas lumago yung pera mo, project, creation, mga ganyan. O kaya yung iba sa inyo is baka may mga bagong trabaho na kayo, ganyan, sa iba sa inyo. But still, handun yung happiness, achievement. Nag-overflow or mag-overflow ito. May mga bagay na hindi mo asahan na marireceive mo yon. Ganon. Abundance, overflowing, achievement, happiness, yan, mga offer sa iba, yun na nakikita ko dito. Kung gusto mong lumipat ng trabaho, yes, meron naman ako nakikita dito. Action mo lang talaga, no? Yung iba dito. Sa iba dito, baka nasa abroad kayo, ibang bansa. Yun na nakikita ko dito. May mga planning, tsaka may mga hinihintay yung iba, no? May paghihintay ako nakikita dito. Siguro sa iba sa inyo, within the 11 days, 10, 11, or 12 days, or weeks, or months, may darating sa inyong blessing, or may darating sa iyo na abundance. Pagdating sa trabaho, or pera. Yun. Baka sa iba, hours lang to, or minutes, diba? Arigatou namaste, God bless.